Marcos Jr., nakakadismaya na ang kanyang pamumuno at puro kasinungalingan. Taong bayan ay umalma na dahil sa ipinapakita niyang puro kapalpakan. Lahat ng katarantaduhan ay pwede mong itawag sa kanya dahil wala na talaga siyang kredibilidad. Magmula nung natanggal sila sa Malacanang at ang lahat ay nauwi sa pagiging bangag. Kaya reaksyon ng taong bayan ay dismayado na. Lalong-lalo na sa pagtaas ng presyo ng bigas. At ang lahat ay pilit niyang itinatanggi every time na magtatanong sa kanya ang mainstream media. Anong nangyari, Mr. President? Hindi ko alam yan dahil kadiwa, pinagbibili natin, sinek ko nga eh. Mapabili tayo, ang binibenta natin ng bigas is 29 pesos. Hindi ko alam yung 50 pesos, baka hindi sa aming galing yun, baka sa ibang... Oo. Hindi, kasi kadiwa 29 pesos ang presyo namin. Oh. Nakikita na natin ang kanyang pagkasinungaling talaga. At ito pa, ang connection niya kay Alice Goo na tinawag nilang isang spy ng Chinese na si Alice Goo or Alice Go, ang mayor ng Tarlac na isang Chinese na babae. At itinatanggi niya ito na hindi raw niya ito kilala. Pero nahuli ang lahat. Ang kanyang pagkasinungaling dahil lumabas ang kanilang litrato. Pero pilit pa rin niyang itinatanggi. Ayon sa kanyang pahayag ay nakikisabay lang daw ito na magpakuha ng litrato. Nakasama siya. Wow talaga si Bangag, ang galing talaga magsinungaling. Kahit kitang-kita na ang litrato nila. Hindi lang isa kundi dalawang litrato yan. At ipilit pa nitong ibinintang nila kay Duterte. Wow talaga si Bangag, ang galing niya talaga gumawa ng istorya. No wonder na tawagin ka talagang budol. Tignan nyo naman yung naka-face mask silang dalawa. Oh. Sabihin niya, nagkataon lang. Kita mo na magkapareha sila ng face mask. So, ibig sabihin, may tinatrabaho sila o magkasama sila. Tapos sabihin niya, ang alibay niya, ay hindi sila magkakilala raw. Nitong si Alice Go, na operator ng Pogo. Si Boyeng, tanungin nyo na lang. Dahil may property si Boyeng na ibinenta niya sa mga Pogo. Sino ba si Boyeng? Di ba under sa kanyang administrasyon? So, sila talaga ang magkakuntsaba. Kaya ayon sa payag ni Lisa, sabay tayo maging mayaman. Kaya nakakasuka na talaga ngayon ang administrasyon ni Bangag. At kamakailan lang ay tinanong siya ng media stream patungkol sa pag-fast track o rehabilitation ng Maharlika Highway sa Samar. Pero dinivert niya ang isyo. Ito'y patungkol sa Yolanda Housing Project na wala raw nangyari sa dalawang two-pass administration kay Pinoy at kay Duterte. Ang pagka-divert ng isyo ay upang siraan lang si Duterte sa mga taga-Tacloban dahil sa may magaganap na maisog rally sa Tacloban. Pero ito'y hinarangan ng mga demonyo dahil sa takot niya dahil tuluyan ng binusalan ang kalayaan sa pagpapahayag. Kaya ipinalabas niya itong walang nangyari sa dalawang two-pass administration doon sa Yolanda Housing Project, pero nagkamali siya. Ay mismo ang asawa ni Romualdez nagsalita na si Cristina Gonzales ang dating artista na naging mayor na sa lungsod ng Tacloban at ito ay nagpapasalamat sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang tulong na inaabot sa kasagsagan ng Yolanda. Ang naunang mayor na dumating sa kanilang lungsod na nagpahatid ng tulong at nagdala pa ito ng mga truck ng 911 para sa mga taong namatay at mga taong nasusugatan. Pati ng mga doctors ay bit-bit niya. At panoorin naman natin ang mga vloggers ng DDS na pinuntahan nila ang proyekto ni Duterte sa kasagsagan ng Yolanda. Ang mga housing project niya. Housing na naman to, pabahay ni Pangulong Duterte. Tamo, ang linis ng lugar na to eh. Hindi naman inanakit kay Tatay Digong yan. Hindi naman inanakit kay Tatay Digong. Yes. May hinanakit talaga. Kay Bangag? Kay Bangag. Wala, patay na tayo. Saan tayo pwede ma-interview, ma'am? Ako muna, sir. Ma'am, saan tayo po? Mas maganda uupo ka, ma'am, para makapwesto. Oo, sige. Okay, ma'am. Magandang umaga. Pasok kami, ma'am, ha? O, tingnan mo naman tong housing na to, oh. Natitirhan po. Okay po. Ayan. Sige po. Hindi ka, ma'am. Yan kayo, ma'am. Oo. Ayan. Ayan. Ganda naman ng mga housing ni Tatay Digong. Itong bahay kay Ma'am Darnie sa Katingan. Project ito ni Tatay Digong. Po, tapos wala dito yung nangyari ng bahay na dahil may nilalakad na importante.
Ako po si Virginia Sumaya po. Kami po, taga Northern Samar, talagang may hinanakit po kami sa administrasyon ni President BBM. Dahil isa po kaming nabudol. Dahil noong nakaraang eleksyon, sacrifice talaga namin. Grabe. Walang hinihingi na kapalit kahit pira. Wala kaming natatanggap. Dahil gusto lang namin na sumusunod kami sa kay Ma'am Inday Sara. Kasi si BBM yung dinalan niya. So ngayon nangyari, ginawa niya, wala siyang utang na loob. Dahil sa lahat ng mga promise niya, pangako niya kay former President Duterte, siya ang sumunod sa mga belt. Lahat ng mga nagawa ni former President Duterte na hindi natapos yung mga project niya po. Nangako siya ang susunod, no, sumusupport, siya ang magpapatuloy. So ngayon hindi niya ginagawa. Mga sinungaling niyo sila. Tapos kami, sacrifice kami, nagtulong sa kanya. Dahil kay former President Duterte na si Marcos ang tutulungan natin. Pagdating ng oras, walang kwenta. Wala siyang utang na loob sa mga Duterte. Dahil ang Duterte mabait talaga. Pila ilang president lumabay, nakaraan? Dumaan po. Ano ba yung tatay ni BBM? Pinalibing ba? Hindi. Si former President Duterte ang nagpapalibing. Talagang dapat sa kanya ipababa na yan sa pwesto. Kasi walang kwenta ang mga taong bayan kahit kunting programa na itulong niya. Wala na siya pag-intindi sa mga taong na sumusuporta sa kanya nakaraang eleksyon. Pagdating ngayon, wala na siya pakialam. Mga personal interest na ang kanilang ginagawa ko. Sabi yung mga sambaluslos na yan, dapat pa tanggalin niya sa pwesto. Kasi walang ginagawa sa buhay nila. Kaya ngayon, Duterte, paglaban namin talaga. Kahit kailan, hindi magbabago po. Ma'am, anong masasabi niyo po doon sa sinasabi ni BBM na wala daw na itulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda? Napakasinungaling po. Sinungaling, as in sinungaling siya. Kasi alam ng mga taong taong global na si Duterte ang may tulong sa kanila. Ito, katulad dito sa pamamahay ko. Katulad dito, sino man ang nagawa nito ng mga kabahay kung hindi si Duterte ang tulong sa mga survivor ng Yolanda. Tapos ngayon, sasabihin niya walang nagagawa. So, huwag mo kaming huwag mo kaming lulukohin kasi ang taong bayan marunong, alam. Kahit anong gagawin ninyo dyan, alam na kayo. Kasi huwag kayong magsabi na walang nagawa si Duterte. Si Duterte, ang president na pinaka gusto sa mga tao talaga dahil sa war on drugs. Ma'am, di ba taga-sabi? Tignan mo, housing yan. Duterte housing. Duterte. Yan, ibig lang, siyempre. Ayan o, housing ni tatay ni Kuya Lete. Tay. Gutom na, kids. Gutom na. Sir, saan tayo, sir? Okay, uwian na tayo? O, gutom na daw kami, gutom na.